umuulan. So, ganito lang yung buhay sa farm. Pag umuulan, ito yung outside temperature. Possible na maka-apekto to sa temperatura sa loob. So, napansin nyo yung mga sisiw kanina, medyo dikit-dikit sila. Most probably, nilalamig yung mga yon. So, try natin mag-increase ng temperature sa loob ng building 3. Kasi yung house 4 naman, itong kabilang house, okay naman siya. So, house 3, observation ko, medyo dikit-dikit sila. Mag-increase tayo ng temperature. So, lalakad tayo dito, papunta doon, sa kabilang lobby na yon. Andun yung control. So, increase natin yung temperature. Good day mga green-minded! Farm tour ulit tayo. Sa video na to, pag-usapan natin kung paano makokontrol ang temperatura sa loob ng building para sa mas magandang resulta ng ating mga alaga. Pero bago ang lahat, kung first time mo sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong klase ng videos, pakihit mo na ang like, subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Bakit mahalaga ang temperatura sa broiler chickens? Ang temperatura ay napakahalaga lalo na sa unang 14 days ng broiler chickens. Sa mga ganitong edad kasi ay hindi pa kayang i-regulate ng mga sisiw ang kanilang body temperature. Ang malamig na housing environment ay maaaring magbaba ng body temperature ng ating mga sisiw na pwede naman magdulot ng mababang kain at mababang timbang ng ating mga alagang manok. Yung housing natin, tunnel ventilated or CCS. Ibig sabihin ng CCS, Climate Controlled System. So, kung nakikita nyo sa screen to, day 9 tayo ngayon currently. At ang temperatura niya sa loob ay 30.6 degrees Celsius. Target natin is 30.5 degrees. So, pasok siya sa range. And then, meron isang fan na naka-automatic. The rest is off. Dalawang fan pala ang automatic. Itong switch number 1, switch number 2. So, ang isang fan is isang switch ay dalawa ang nakakontrol niya. So, bali, 4 na fan ang naka-automatic. Sa heater, yan, ewan ko kung nakikita nyo. Dalawang heater din na automatic. Sa manure pit fan, wala pa tayong pinapagana. Always remember, bago ka papasok ng building, tapak ka muna sa foot bath for biosecurity para ma-disinfect yung mga possible viruses. So ito ang mga alaga natin at day 9. Okay. So ang brooding setup pala nito, aside sa chick paper, gumagamit din sila ng ipa. So para ma-hold yung ipa, kasi mataas itong nasa ilalim nito. Ayan. Para ma-hold yung ipa, naglagay tayo ng sakulin. And then pinapatungan yun ng ipa. So naka turbo feeder pa tayo. Pero papatanggal ko na rin ito para automatic feeder na lahat ng gamitin. Ayan yung kanilang manure sa ipa. So unti-unti na nagiging basa. So always remember, pag mataas na yung ammonia ng ipa, papatanggal na natin. Pag morning, pag umiikot ako, tinatanggal ko itong mga maliligot na manok na yan. Kasi sobrang playful nila. May tendency na na-stack up sila dyan sa turbo feeder natin. Yung nakatambak na yan, chick paper yan. So meron chick paper kasi dito sa side na to hanggang dun. So wala kang makikitang butas before nung mga first days of loading.
Pinabilog ko na siya kasi napupuno na ng manure. Tapos mamaya hahakutin na namin yan. Ilalagay na namin sa mga halaman. Kaya natin ma-decompose doon kasi may manure naman siya plus papel naman yun. Ayan. Mahalaga din na pagpapasok ka sa building, check mo yung behavior ng mga CCU. So at day 9, titignan natin kung gaano sila ka-active, kung kumpleto ba yung activity nila. Ibig sabihin, pag kumpleto, merong nakahiga, may mga naglalaro, merong uminom, at meron ding kumakain. So dito sa building 4, maganda yung kanilang spread. Sabihin, hindi ganon nilalamig, hindi rin naman naiinitan. So even yung pagkaka-divide nila. Paano mo malalaman kung nilalamig? Pag kumpul-kumpul sila. And then, pag sobrang init naman, sobrang layo-layo naman sila. Ayan. So nakita naman natin, may mga umiinom banda doon. And then, banda dito naman, sa may automatic feeder, maraming kumakain. Then may mga nakaupo lang. Tsaka may mga pagala-gala, naglalaro. So maganda yung activity dito. Napansin ko pala wala ng feeds yung ating automatic feeder. So magra-run tayo ngayon. Papaganahin natin yung feeder line. So ito feeder line number 1. Check lang natin sa ibang feeder line. So halos wala na rin lahat. Nakita natin walang feeds yung automatic feeder kanina. So magma-manual tayo. So pag ganyan, letter O, meaning naka-off siya. Pag nakatapat itong white sa letter A, automatic siya. So from time to time, gagana ng kusa yung feeder. And pag letter M, manual. So ito yung manual on niya. So since walang laman lahat kanina, magma-manual on tayo. Maririnig mo. Tingnan natin sa loob. Maririnig nyo yung feeder line. Mag-iingay na yan. Meaning, yung feeds tumatakbo na. Ayan. Malalagyan na ng feeds yung mga feeder line. Check din natin isa-isa kung nalalagyan ba ng feeds. So dapat malalagyan to mamaya pag gumagana. Minsan kasi may mga feeder line na hindi gumagana. So either may technical problem sila, dapat i-report mo yun sa technician. Ito yung feeder line number 2. Ayan. Ito yun. Itong laman ng tubo na yan, feeds. So may parang spiral dyan, parang spring or coil. Yan yung magtutulak sa feeds mula doon sa silo papunta sa automatic feeder. So mamaya, since gumagana siya, dapat magkakaroon ng feeds ito. Dito tayo sa house 3. 23,500 din yung laman nito. So ito yung kabilang pen. Tingin ko medyo crowded sila dito. Siguro pwede nang mag-expand ng konti. Observation ko sa bandang dulo dito, medyo kumpul-kumpul yung mga CCU. Tapos sa bandang gitna naman ay crowded sila. So possible hinahanap nila yung init. So, try natin mag-run ng heater. Ayun. Magma-manual heater tayo. So ayun yung heater sa dulo. Balik lang tayo ng control para buksan na yun. Para magdagdag tayo ng temperatura. Umuulan. So ganito lang yung buhay sa farm. Pag umuulan, ito yung outside temperature. Possible na maka-apekto to sa temperatura sa loob. So napansin nyo yung mga CCU kanina, medyo dikit-dikit sila. Most probably nilalamig yung mga yon. So try natin mag-increase ng temperature sa loob ng building 3. Kasi yung house 4 naman, itong kabilang house, okay naman siya. So house 3, observation ko, medyo dikit-dikit sila. Mag-increase tayo ng temperature. So lalakad tayo dito, papunta doon sa kabilang lobby na yon. Andun yung control. So increase natin yung temperature.
Yung design pala ng building natin, medyo mataas kung titignan mo. Hindi katulad ng ibang building. So, yung half nito, ayan, yung white na semento na yan, pataas, dun pa lang yung slot natin. So, ibig sabihin, yung mga paa ng sisiw, nandyan pa lang sa gitna na yan. And then, yung space pababa, yan na yung sa ilalim nila. So, dyan napupunta yung mga manure pag malalaki na. So, pag ganyan yung setup ng building, medyo challenge sa brooding. Kaya dapat bantay mo ang temperatura. Okay, dito na tayo sa control. So, kung titingnan natin, ang target temperature ay 30.8. Okay. Current temperature niya sa loob is 31.2. Pero, estimate natin, medyo malamig pa yan eh. Although, lagpas na sa target. So, try natin mag-increase ng temperature. Magagawa natin yun sa pamamagitan ng pag-on ng heater. So, dalawang ang switch for heater. So, heater 1, heater 2. Naka-auto siya, yung pareho. Ima-manual natin. Okay. So, naka-manual na yan, dalawang heater. Balik tayo dito. Monitor lang natin. So, ito yung current inside temperature. 31.3. Hintayin lang natin mag-increase ng konti yung value nito bago natin i-off. Tapos balik tayo dun sa kanina, obserbahan natin yung sisiw. Ito yung current behavior ng mga sisiw natin. Kaka-on ko lang ng heater. So minanwal ko muna kasi naka-auto siya. So dalawang heater yung pinagana natin. So isa yon, and then andun sa dulo yung isa. Banda dun sa pinakadulo, andun yung napansin natin na medyo dikit-dikit sila. And then, ang obvious na obvious dito sa behavior ng chicken dito, naipon sila sa may part na merong ipa sa ilalim. Meaning, most probably, hinahanap nila yung init. Kasi ito, open na kasi sa ilalim ito. So, tumatagos na yung possible na hangin na pumapasok dyan. Pero dito, wala pang hangin na nanggagaling sa ilalim. Kaya dito sila tumatambay. Nararamdaman ko na yung pag-init. Check lang natin yung behavior nila. Ayan, 32.2 na ang temperatura sa loob ng building. So, babalik ko yung dalawang heater natin to automatic. Tara, silip tayo ulit sa building. Ayan, kung mapapansin nyo, since naging mainit sa loob, medyo nag-spread out yung mga chicken natin sa other side of the building. Umaabot na sila hanggang dito sa dulo. So may hangin lang na, nakabukas kasi yung pinto. Nandito ako sa pinto ngayon. So may hangin na pumapasok. Kaya yung mga nandito sa bungad, medyo nahi-air shock yung mga yan. So na-stress sila. So sara na natin yung pinto. Lipat tayo doon sa kabila. Silipin natin yung kabilang side ng house 3. Ayun, kita nyo yung difference guys. So kanina wala masyadong manok dito sa dulo. So since nag-add tayo ng temperature, nainitan sila, kailangan nila maglayo-layo ng konti. Umabot na yung mga chickens natin dito sa dulo. Nagkaroon sila ng konting activity. So gaya ng house 4, may nakikita na kayong kumakain ngayon. Yun, sa mga to, side na to. And then may mga umiinom na rin sa water line, ano nandun. Para magkaroon kayo ng idea sa mga fan na binabanggit ko kanina sa control. So, andito tayo sa driveway ng house 3 at house 4. Ito yung dalawang fan sa side ng house 3. Ito naman yung dalawang fan sa kabilang side naman ng house 4. So, ang dalawang fan, isang switch lang ang nagko-control dyan. So kung babalikan nyo yung control natin kanina, dalawang switch lang ang allocated sa side fan. Meaning, yung isang switch, control niya yung left side of the building ng fan. And then yung isang switch naman, right side of the building naman na fan. Ikutan natin yung sa likod naman na fan. So 8 ito.
Ayan. So meron lang tayo mga net para siguradong makontrol natin yung langaw. So sa poultry kasi, kadalasang problema ay langaw. So sa taas, ito yung mga fan natin. 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang gumagana lang sa ngayon ay ito. So dalawang fan ang gumagana sa atin ngayon. Itong dalawa lang na nasa gitna. And then the rest, close pa siya. Kasi hindi pa natin kailangan ng sobrang maraming hangin na pumapasok sa building. Okay, ito naman mga fan na tatlo sa baba, kung nagtataka kayo, yan ay ang manure fan. So pinapagana naman yan pag yung manure o yung dumi ng mga chicken sa ilalim ay marami na, tapos gusto mong matuyo sila ng bahagya para maiwasan yung langaw tsaka yung amoy. Okay, so balik tayo ng barracks, kuha tayo ng vitamins para dun sa building 3. So umuulan at then nagbabike lang tayo. Simple lang buhay dito sa farm. Pag mabibigat yung kinukuha natin, ginagamit natin yung pickup. Pero para makatipid sa diesel, ito yung barracks natin. Para makatipid sa diesel, bike lang tayo pag umiikot lang. Exercise pa, pampapayat din. So ito yung ginagamit natin na sasakyan pag mabibigat yung mga kailangan akutin, like magtatanggal ng check paper. Yan. Nag-enjoy ka ba at meron ka natutunan sa ating video? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Share mo na rin para lalo tayong dumaming mga green-minded. As always, happy farming!